Ang babaeng Vietnamese na ito ay dinakip ng militar ng US at dinala sa bilangguan. At para ibunyag ang kinaroroonan ng mga Viet, binugbog siya ng mga sundalo at inila sa buhok at sinuntok ng malakas pagkatapos inilagay sa isang upuan at paulit-ulit na pinahirapan gamit ang electric chair. At matapos nito itinali nila ito sa isang haligi at nilagyan ng honey ang kanilang binti at hinayaan ang mga langgam na patuloy na kumagat sa kanyang balat. Siya ay nailigtas, ngunit ang ginawa ng mga sundalong hilaga ng Vietnam ay mas lalong nagpahirap sa kanya. Ito ay isang pelikula ng digmaan na hinangos sa isang tunay na kwento ng kasaysayan. Ito ay kapwa isang panaghoy para sa kababaihan at isang malakas na akusasyon laban sa digmaan. Ang pangalan ng dalaga ay Lelay at siya ay nagmula sa isang maliit na nayon sa gitna ng Vietnam. Ang mga tao dito ay masigasig na nagtatrabaho sa bukid na bumabangon sa pagsikat ng araw at nagpapahinga paglubog ng araw at namumuhay ng matatag. Ang mukha ng lahat ay puno ng masayang ngiti at naghahalo ang bundok at ilog sa lugar at ang kapaligiran ay simple at mapayapa na parang paraiso na malayo sa mundo. Ang batang babae na naglilipat ng mga punla sa palay ay si Lelay. Siya ay matalinong bata sa murang edad at madalas na sumusunod sa kanyang ina sa bukid. At kapag mayroon itong libreng oras, sama-sama ito sa mga kaibigan niya para manood ng katutubong opera at tumatawa sa bukid. Siya ay isang ordinaryong bata lamang, ngunit ang kanyang buhay ay magiging ganap na hindi pangkaraniwan. At sa taon ng 1953 isang unit ng Pransya ang pumasok sa dalisay na lupain na ito at tuluyang winasak ang mapayapang buhay nito. Pumasok ang hukbo ng Pranses at sinunog at dinambong at hindi mabilang na krimen ang ginawa nila. At sa loob ng ilang araw ang nayon ay naging abo at ang mga taga-nayon ay labis na lungkot at punong-puno ng panghihinayang. At para mabuhay ang kanyang ama ay wala itong pagpipilian kundi dalhin ang pamilya sa mas liblib na lugar upang muling itayo ang kanilang tahanan. Unti-unting lumalaki si Lelay sa ganitong kapaligiran at naging isang kaaya-aya na dalaga. Si Lelay ang pang-apat na anak sa kanilang pamilya at ito ang mga panganay niyang kapatid na lalaki at ang kanyang pangalawang kapatid na babae. Bagamat ang buhay ay simple at mahirap, ang pagsasama ng pamilya ay nagbibigay pa rin sa kanila ng labis na kaligayahan. Gayunpaman, ang pagdating ng mga sundalong hilaga ng Vietnam ay muling sinira ang mapayapang pamumuhay nila. Nagsagawa sila ng malawakang sapilitang pagpapasundalo sa lugar at pagkatapos ng madamdaming talumpati, ang panganay na lalaking kapatid ni Lelay ay buong tapang na humakbang sa landas ng pagtatanggol sa kanilang tinubuang bayan. Bagamat ayaw ng pamilya na mahiwalay sila, wala silang magagawa kundi tanggapin ito. Pagkaraan ng ilang araw habang nasa bukid si Lelay, biglang lumitaw ang helicopter sa itaas niya na halos hindi nito mabuksan ang kanyang mata. Ito ang kanyang unang pagkakataon na makita ang helicopter kasama ang maraming sundalong Amerikano. Ang tropa ng Amerikano na sumusuporta sa mga puwersa ng Timog Vietnam ay mas maraming malakas na armas, habang ang mga tangke at armored na sasakyan at mga submachine gun ay mabilis na nagtipon sa buong nayon. Nang pumasok ang tropa ng Amerikano sa nayon, tinipon nila ang lahat ng mga taga-nayon at sinimulan ang doktrina sa kanila. Sinabi nila sa mga taga-nayon na hanggat inaayos nila ang kanilang mga sarili upang labanan ang hilagang Vietnam, bibigyan sila ng pera, pagkain at iba't ibang gamit at armas. Gayunpaman, sa panahon na ito hindi lamang kinumpiska ng mga Amerikano ang butil at pag-aari, kundi gumawa din ng hindi mabilang na pang-aabuso. Pinilit ng mga sundalo ang mga taga-nayon na magtayo ng kuta para labanan ang Vietcong. Ang silid-aralan sa nayon ay naging lugar din para sa muling edukasyon sa ideolohiya. Bagamat ayaw itong gawin ng guro, wala itong pagpipilian kundi sumunod upang manatiling buhay. At sa oras na umalis ang tropa ng Amerikano, pinasok ng hilagang sundalong Vietnamese ang nayon at pinatay ang guro sa publiko. Nagtuturo na ito sa nayon sa loob ng 20 na taon at pinakarespetadong guro sa kanilang nayon. Ngunit sa mga mata ng hilagang sundalo ng Vietnam, ang kanyang ginawa ay itinuturing pagtataksil. Binalaan nila ang lahat na ito ang mangyayari sa pagtulong nila sa timog ng Vietnam at Estados Unidos. Gayunpaman, sinuportahan pa rin ni Lelay ang hilagang Vietnam dahil ang dalawang kapatid nitong lalaki ay nasa hanay nila. At dahil naipit sa dalawang hukbo ang mga taga-nayon, ay namuhay sa patuloy na takot araw-araw. Pagkatapos ay nangyari ang pinakakinakatakot nila. Ang hukbo ng Amerika ay tinambangan ng sundalong hilaga ng Vietnam malapit sa kanilang nayon at mabilis na sumiklab ang laban sa pagitan ng dalawang panig. Dahil kulang sa kagamitan ng sundalo ng hilaga ng Vietnam, nagsimula silang umatras. At pagkatapos nito, naglunsad ng walang humpay na pangbobomba ang sasakyang panghimpapawid ng US at ang nayon na tahimik ay muling nauwi sa pagkawasak. Malaking sundalo ng US at timog ng Vietnam ay pumasok sa nayon at ang mga babae na naghihirap na sa kamay ng mga sundalo ay nagtago sa ilalim ng lupa, ngunit sila ay natuklasan pa rin. At upang ipagtanggol ang kanilang mga sarili, ang ilan sa kanila ay kumuha ng granada at pinili na tapusin ang buhay kasama ang mga sundalo.
At sa gitna ng kaguluhan si Lelay ay dinakip ng sundalong Amerikano na naniniwala na siya ay miyembro ng Vietcong. At para paaminin ito sa kanyang pagkatao at kinaroroonan ng iba pang Vietcong, brutal siyang binugbog ng opisyal at itinali ito sa isang upuan at paulit-ulit na kinuryente. Tiniis nito ang sakit na higit sa kayang tiisin ng isang ordinaryong tao, ngunit hindi ito nagsalita ng kahit na ano. Kinuha ng opisyal ang isang patalim at nagbanta kay Lelay at sinabi na bibigyan lamang niya ito ng isang araw para pag-isipan ito at kung hindi ito magsasalita ang pagkababae niya ay masisira. At hindi nagtagal si Lelay at dalawa pang babae ay muling kinaladkad ng mga sundalo at nakaisip sila ng mas brutal na parusa. Ang tatlong babae ay itinali sa haligi habang nilagyan ng honey ang kanilang binti habang hinayaan ng langgam na kagatin ang kanilang balat. Ang matinding alon ng sakit ay nagtulak sa kanila sa bingit ng kamatayan at mas nakakabahala pa naglagay ng makamandag na ahas ang sundalo sa katawan nila. Ang bawat segundo sa lugar na yun ay parang nasa impyerno habang naghahanda ang mga Amerikano na tapusin si Lelay. Inalok ng kanyang ina ang lahat ng ipon ng kanilang pamilya upang suhulan ang opisyal at nagpahintulot kay Lelay na makatakas sa kamatayan. At matapos na kunin ito ng kanyang ina, sinalubong ito ng hinala ng mga taga-nayon na kahit ang mga Vietcong ay hindi na siya pinagkakatiwalaan. At sa gabi, dalawang hilagang sundalo ng Vietnam ang pinuntahan si Lelay at naghanda na tapusin siya. At kahit gaano pa makiusap at magmakaawa ang kanyang pamilya, wala itong silbi habang dinala ng sundalo si Lelay upang tapusin ito. At nang ilagay ang baril sa kanyang ulo, siya ay napuno ng lungkot at kawalan ng pag-asa. Gayunpaman, hindi siya pinatay ng mga sundalo at sa halip ibinagsak ito sa lupa at itinali at pinunit ang kanyang damit. At ang ginawa ng mga sundalo sa kanya ay mas lalong nagpahirap sa kanyang pagdurusa. Malapit nang sumikat ang araw nang makabalik sa Lelay na labis ang pagod. At sa mga sandaling yun, hindi na ito nagtitiwala sa dalawang panig at sumumpa ito na hindi na makikibahagi sa anumang organisasyon kahit pa sa puwersa ng Amerikano o sa mga Vietcong. At para palakasin ang loob ng kanyang ina, dinala siya ng kanyang ina sa lungsod para magtrabaho bilang isang katulong sa mayaman na pamilya. Ito ang unang pagkakataon na makakapasok si Lelay sa lungsod dahil namuhay ito sa bukid sa buong buhay niya. Ngunit ang lungsod ay napupuno ng panganib at halos ito rin ang malapit niyang harapin. At hindi inaasahan ng lalaking pinuno ng sambahayan ay natuon ng tingin sa kanya at siya ay 18 taon gulang sa panahon na yun. Ang lalaking ito ay medyo banayad, maalahanin at kumikilos na isang maginoong lalaki. At kahit pa si Lelay ay madalas nagkakamali, palagi siyang pinapatawad ng lalaki. At dahil sa pag-aalala nito at atensyon ng dalagang, nagsisimula pa lamang maintindihan ang pag-ibig ay tuluyang nahulog sa kanya at kusang binigay ang kanyang sarili na pinagkakatiwalaan nito. Gayunpaman, hindi napansin ni Lelay na ang lalaki na ito ay mayroon ng asawa at 2 anak at nakatakda na wala silang hinaharap. At mas malala pa, si Lelay ay nabuntis at nang malaman nito ng kanyang ina, labis ang galit nito dahil kapag nalaman nito ng asawa, ang kahihinatnan nito ay hindi maganda. Pinilit si Lelay ng kanyang ina na alisin ang bata at dahil walang pera upang makita ang doktor, maaari lamang nilang asahan ang mga magaspang na pamamaraan. At sa ilalim ng pagbabantay ng kanyang ina, patalon-talon nito sa hagdan at umaasang makunan nito. At bawat hakbang ni Lelay ay puno ng sakit, ngunit wala itong silbi dahil ang malakas na sanggol ay nakaligtas. At habang lumalaki ang kanyang tiyan, kalaunan ay napansin ito ng asawa at naniniwala si Lelay na ang lalaking mahal niya ay lalaban para sa kanya, ngunit sa harap ng asawa nito malamig ang pakikisama niya at walang pakialam. Ang kanyang ina ay walang pagpipilian kundi magmakaawa sa lalaki at hayaan silang may silang ang bata bago umalis. Ngunit mariin na tumanggi ang asawa at hiniling na dapat agad silang umalis sa bahay. Gayunpaman, dahil ang bata ay sa asawa niya, pumayag ito na magbigay buwan ng suporta at pinalaya sila, ngunit hindi rin sila nakatanggap ng 5 mula sa lalaki. At habang patuloy lumalaki ang kanyang tiyan, ng buhay ay mas naging mahirap para kay Lelay at nasusuportahan lamang nito ang kanyang sarili sa pagtitinda ng alak at sigarilyo sa kalye. At sa puntong ito, hindi na siya ang inosenteng babae na katulad ng dati at naging tusaw ito at mas matalino dahil doon lamang susuportahan ng tao ang kanyang negosyo. At isang bagay lamang ang hindi nito ginagawa at yun ay ang hindi nito pagbenta sa kanyang katawan. At nang makaharap nito ang mga opisyal ng lungsod, kailangan niyang suhulan ang mga ito ng pera at ang kinikita nito ay kakarampot lamang para mabuhay. Siya ngayon ay nakatira sa isang distrito sa timog habang ang kanyang ina ay bumalik sa nayon at ang sumusuporta sa kanya ay ang pangalawa nitong kapatid na babae. Ang kanyang pangalawang kapatid na babae ay naging babae na naglilingkod sa mga Amerikano at walang tumutuyo sa kanila sa lugar dahil sa oras na ito wala silang dignidad at karapatan at ang pananatili nilang buhay ay parang regalo na mula sa langit. At pagkatapos ng maghapon na trabaho, dinala ni Lelay ang kanyang sarili pauwi at nakasalubong ang isang sundalo na naghahanap sa kanyang kapatid. Ang kanyang kapatid ay abala sa kliyente at ang sundalo ay ibinaling ang kanyang atensyon kay Lelay dahilan para tumakbo ito palabas.
At sa mga sandaling yun dumating ang ama ni Lelay sa lungsod upang bisitahin ang kapatid nito na babae habang hindi ito nahiya na nagpakita ng pagmamahal sa Amerikanong sundalo sa harap niya. Ibinaba ng ama ang kanyang ulo at pinagmamasdan ang kanyang anak na kinakaladkad patungo sa silid at naririnig ang hiyaw sa loob. Ang ama nakaupo sa labas ay nanatiling tahimik habang nagtatago si Lelay sa likuran at nagmamasid ng tahimik. At ayaw niya makita ng kanyang ama ang nangyari sa kanya dahil ang kanyang kapatid ay nagdudulot na ng kahihiyan sa kanya at kung makita niya itong buntis maaari masaktan ito ng husto. At pagkatapos nagtanong ang ama sa kanyang isang anak na babae kung may balita ba ito tungkol kay Lelay. Sinabi nito na umalis ang kanyang kapatid at nakatira ito sa kasama niya at maayos ang takbo ng kanyang buhay. At dahil hindi makita ang kanyang bunsong anak ang ama ay nag-iwan ng mensahe at sinabi na ang tama at mali sa buhay ay mahuhusgahan sa tamang panahon. At sa oras na makaalis ang ama ang dalawang magkapatid ay nagsimulang magtalo at pinagalitan ni Lelay ang kanyang kapatid sa pag-entertain ito sa kliyente sa harap ng kanilang ama. Labis na ikinalungkot ito ng kanyang kapatid at sinabi na kapag tumanggi ito sa Amerikano hindi maganda ang kahihinatnan nilang dalawa. Binatikos din ito si Lelay dahil sa pagbubuntis nito sa anak ng ibang lalaki at nagtanong kung ano ang pinagkaiba nun sa pagbebenta niya ng katawan. At dahil sa galit sinampal ni Lelay ang kanyang kapatid at ang dalawa ay napunta sa isang away. At sa katunayan ang kanyang pangalawang kapatid ay ginawa ang lahat ng kanyang makakaya at umaasang kumita ng sapat upang alisin ng pamilya palabas ng bansa ngunit walang nakakaintindi sa kanyang sakripisyo at dahil labis ang galit pinalayas nito si Lelay sa bahay. At upang mabuhay kailangan mamulot ni Lelay ng basura sa labas ng kampo militar ng Amerikano at umaasang maipagpalit ang basura ng mga tirang pagkain. Nang biglang nakita ni Lelay ang babae sa isang basurahan na inabuso ng sundalong Amerikano at natomba ito sa takot. At sa mga sandaling yun naintindihan nito ang sitwasyon ng kapatid niyang babae. At hindi nagtagal matagumpay na isinilang ni Lelay ang sanggol na lalaki at bilang bagong ina ang mukha nito ay puno ng kaligayahan at kagalakan. Ang mga tao sa paligid niya ay pinayuhan siya na iwan o lunurin ang bata at sinabi na doon lamang nito malilinis ang kahihiyan. Gayunpaman si Lelay ay determinado at kahit may luha sa kanyang mata sumumpa ito na papalakihin ang bata na isinilang niya. Isa pang taon nang lumipas at nagawa ni Lelay na makapag-ipon ng pera kaya nagtungo ito sa kampo militar ng Amerikano at umaasang ang mga Amerikano ay may trabahong kagalang-galang na ibibigay sa kanya. At hindi inaasahan habang nagsasalita ang sundalo nagsimula nitong tanggalin ang kanyang sinturon. Si Lelay ay natakot at sinuntok ang sundalo sa mukha at kumuha ng upuan habang tumakas. At dahil ito ang paninindigan ni Lelay kahit gaano kahirap ang buhay hindi ito magbibigay ng kahihiyan sa kanyang ama. At dahil walang ibang pagpipilian bumalik si Lelay sa kanyang hanap buhay at muling nagbenta ng alak at sigarilyo. At isang araw isang opisyal pulis militar ang lumapit sa kanya at inimungkahi na aliwin niya ang dalawang bagong recruit at sinabi na maaari itong humiling ng presyo. Tumugon si Lelay na mas maraming babae sa lugar ngunit ang dalawang sundalo ay nakatuon lamang kay Lelay at nangako na magbabayad ng $1,000. At sa mga sandaling yun ang $1,000 ay napakalaking pera at sapat na suportahan siya at ang kanyang anak sa loob ng isang taon. Hindi pa nakakita si Lelay ng ganoong kalaking pera sa buhay niya at nag-atubili ito ngunit sa pagtingin sa kanyang anak nahirapan ito at naipit sa pagitan ng pagiging ina at pangangailangan. At matapos maisip kalaunan ay pumayag si Lelay habang marahan itong naglakad patungo sa dalawang sundalo at isinantabi ang turo ng kanyang ama pati na ang kanyang prinsipyo. At sa oras na yun lalong nakaramdam ng kahihiyan si Lelay at hindi na nang ahas na bumalik sa nayon. At hindi nagtagal dumating ang isang nakapanlulumong balita sa kanyang nayon at ang kanyang ama ay maling pinaratangan bilang isang taksil at brutal na pinatay ng mga Vietcong. Ang parehong anak nitong lalaki ay lumalaban pa rin sa hanay ng Vietcong kaya nakakapagtaka na pinatay ito. Hindi na muling nakita ni Lelay ang kanyang ama at labis ang kanyang kalungkutan at ginamit nito ang lahat ng kanyang ipon para makapagdaos ng maayos na libing para sa kanyang ama. Hindi nagtagal ang digmaan ay mas tumindi at napuno ng mga sundalong Amerikano ang lansangan. At dito nakilala ni Lelay ang isang major ng US na si Steve kung saan nagkagusto ito sa kanya at naakit sa mga mata nito na puno ng kwento sa unang tingin pa lamang. Ngunit si Lelay ay nagkikimkim ng matinding puot sa militar ng US at ayaw na lumapit sa sinumang Amerikano. At hindi inaasahan nagpumilit si Steve at sinabi na mayroon itong kakaibang presensya na imposibleng tanggihan. Akala ni Lelay na hindi ito naiiba sa ibang Amerikano ngunit nang makilala niya ito napagtanto nito na ang major na ito ay malayo sa iba. Hindi mainitin ang ulo nito at hindi rin ito umaasa sa karahasan at sa halip maginoo ito at lubos na gumagalang sa mga babae. At kahit pa pumasok ito sa bahay ni Lelay nakaupo lang ito sa tabi ng kama at nagsasalita at hindi gumagawa ng hindi angkop na galaw. Nagdulot ito ng malaking pagbabago sa pakikitungo ni Lelay kay Steve at kinausap niya ito tungkol sa kanyang anak at sa pamilya nito at pati na rin sa mga nakaraang karanasan nito.
At sa paglipas ng panahon na pagtanto ni Lelay na hindi naman ito masamang tao at napalapit ito sa kanya. At sa oras na aalis si Steve, isang malakas na ulan ang bumagsak at nagpilit sa kanya na magpalipas ng gabi sa bahay ni Lelay. At sa gabing yun si Steve ay nakulong sa paulit-ulit na bangungot at matapos na magising dahil sa taon ng trauma ng digmaan, muntik na nitong saktan si Lelay ng aksidente. At sa pagtingin sa marupok na lalaking ito na ang karanasan ay katulad sa kanya, naramdaman ni Lelay ang pag-agos ng habag at sa mga sandaling yun hindi ito tumanggi sa kanya at sa huli lamang nito naintindihan kung gaano niya kadali binigay ang kanyang sarili. At hindi inaasahan sa pagkakataon na ito naging tama ang kanyang desisyon at si Steve ay hindi umalis, ngunit sa halip ay nagdala ng mga laruan para sa bata at 2 singsing para sa magkasintahan. Nanumpa ito bilang sundalo na aakuhin ito ang responsibilidad para kay Lelay at sa kanyang anak. Nangako din ito na sa oras matapos ang digmaan dadalhin niya ang mga ito sa Estados Unidos upang mamuhay ng masaya at mapayapa. Sa pagtingin sa lalaking ito, napaluha si Lelay sa unang pagkakataon at sa sumunod na 3 taon si Lelay ay malapit nang lumipat sa Estados Unidos kasama ang kanyang anak at ina nito at nagkaroon din sila ni Steve ng pangalawang anak at tila ito ang pinakamatatag na panahon sa kanilang buhay at nagkaroon ng pag-asa si Lelay para sa hinaharap. Gayunpaman, hindi sinuportahan si Lelay ng kanyang ina at ayaw na sumama sa Estados Unidos kasama niya. At sa yugtong ito ng digmaan ng Estados Unidos ay nawalan ng kontrol at ang puwersa ng Hilagang Vietnam ay naglunsad ng mabangis na atake at ang laban ay narating ang kanilang lugar. Kailangan lamang ipadala ni Steve si Lelay at ang mga bata palayo habang kailangan itong manatili upang lumaban kasama ang kanyang mga sundalo. Ang helicopter ay kayang dalhin lamang ang mag-iina palabas ng digmaan at wala na silang magagawa pa. Ang mga tao sa lugar ay napuno ng panik at mas dumarami ang mga refugee at maaari lamang tumakas si Lelay kung saan-saan kasama ang kanyang mga anak. At sa isang bus muli nitong nasaksihan ang baluktot na kalikasan ng sangkatauhan sa ilalim ng anino ng digmaan. Sumalakay sa bus ang mga sundalong Vietnamese para magsagawa ng inspeksyon at naramdaman ni Lelay na tila may mali kaya mabilis nitong iniyuko ang kanyang ulo upang maiwasan ang kanilang tingin. Kinaladkad nila ang ilang babae papalayo at hindi nagtagal ang mga babae ay bumalik mula sa truck ng militar ng paika-ika at umiyak. Ang kanilang mga damit ay punit-punit at puno ng galos ang kanilang katawan at mabilis na pagtanto ni Lelay kung ano ang nangyari. At sa oras na makarating sa lugar ng refugee, palagi itong nag-aalala sa kanyang asawa dahil ang tugon ng militar ay nawawala ito at walang impormasyon. Naniniwala si Lelay na nawala na nito si Steve at pakiramdam nito na lubos ng walang pag-asa at walang ideya sa kanyang gagawin. Pagkatapos ay pinagtawanan siya ng tadhana kung saan bumalik si Steve at siya ay buhay pa at niyakap ng pamilya ang isa't isa sa labis na kagalakan. At pagkatapos nito dinala siya ni Steve sa Estados Unidos kasama ang mga bata kung saan tahimik at payapa na walang digmaan at kaligtasan lamang at kalayaan. Inayos ni Lelay ang kanyang buhok at nagpalit ng bagong damit at mas nagmukhang maganda at masigla. At nang makilala nito ang pamilya ni Steve, tinanggap nila ito ng mainit at may galang at walang may pakialam sa kanyang nakaraan at walang nagtatanong nito sa kanya. At sa oras na pumasok si Lelay sa bahay, labis itong nagulat sa lahat ng nasa harapan niya. Ang ganitong buhay ay isang bagay na hindi kailanman maisip ni Lelay kahit pa sa kanyang panaginip. Ang 2 pintuan na ref ay napupuno ng iba't ibang uri ng pagkain at sa lugar ay walang takot ng digmaan kundi ang simpleng problema lamang kung ano ang kakainin nila sa hapunan. Ang kaligayahan na ito at imposible para sa kanya na mapigilan ang kanyang pananabik. At matapos ang matinding pagdurusa sa wakas ay tinanggap ni Lelay ang isang masaya at magandang buhay. At sa taon ng 1986 bumalik si Lelay ng Vietnam kasama ang kanyang 3 anak na lalaki. At sa panahon na ito ang digmaan ay matagal nang natapos at ang kanyang dating lungsod ay tinawag ng Ho Chi Minh City. Dinala ni Lelay ang kanyang panganay na anak upang makita ang tunay nitong ama na lalaking dating duwag at walang kwenta ay bumagsak ang negosyo at muka ng isang ordinaryong tao. Ang pag-ibig at puot ng magulong taon na yun ay naglaho na sa nakaraan at ang mag-ama ay mahigpit na niyakap ang isa't isa. At nang bumalik ito sa kanyang nayon, naging sentro ito ng atensyon sa buong taga-nayon kung saan sinusundan siya ng mga tao kahit saan para lamang panuurin siya. Ang kanyang ina ngayon ay matanda na kung saan tuluyang namuti na rin ang buhok at nanatili sa lugar upang bantayan ang alaala ng kanyang ama habang buhay. At nang makita ang kanyang anak pagkalipas ng ilang taon na luha ang kanyang ina at dumating din ang pangalawa nitong kapatid na babae na nagkaedad din at hindi na makilala. Ang kanyang pinakamatandang kapatid ay bumalik mula sa digmaan, ngunit ang kanyang pangatlong kapatid na lalaki ay wala na magpakailanman. Lumipas na ang panahon at ang lahat ay nagbago at hindi na sila maaaring bumalik sa dati. Ang buhay ni Lelay ay puno ng tagumpay at kabiguan pati ng mga pagkatisod at sa huli bumalik ito sa bukid ng kanyang pagkabata. Ngunit ang lugar na ito ngayon ay hindi na talaga niya pag-aari kung saan nagtapos ang pelikula.
Ang pelikula na ito ay hango sa mga tunay na pangyayari at ang nagsulat nito ay isang babae na nagngangalang Lelay at ang karakter sa palabas ay batay sa kanyang tunay na buhay. At sa personal nitong karanasan makatotohanan nitong inilarawan ang kalupitan ng digmaan sa Vietnam at ang malupit na buhay ng kababaihan sa ilalim ng digmaan. Bagamat si Lelay ay pinalad sa huli at naging Amerikano ang kanyang bayan ay hindi na niya tahanan at ang kanyang mga mahal sa buhay ay hindi na katulad ng dati. At dahil dito sumulat ito ng 2 kwento tungkol sa kanyang karanasan sa mga huling taon ng kanyang buhay. Ang Heaven at Earth ay isang pelikula tungkol sa kawalan ng kakayahan at pag-asa. Ang bawat tao ay mayroon lamang iisang buhay at maaari lamang mabuhay sa loob ng isang partikular na kapaligiran na itinakda ng kapalaran. Ngunit ang pagdurusa ay tila isang walang katapusang tema ng buhay at kailanman hindi natin maiiwasan ang paghihirap. Ang magagawa lamang natin ay magtiis ng tahimik at harapin ito ng may lakas at kumapit sa pag-asa at maniwala na ang lahat ay lilipas din. Ito ang panloob na mensahe na nais iparating sa atin ng palabas at sinasabi nito sa atin kung paano harapin ang kahirapan ng mahinahon at huwag susuko sa hamon ng buhay. Maraming salamat mga lodi ko, kung nagustuhan mo ito pa like and subscribe naman, love you all.